Hello everyone! Ngayon ay magluluto tayo ng crispy pata. Bago ang lahat ay magpakulo muna tayo ng 2 liters na tubig. Kapag kumukulo na, ilagay na natin ang pata. Make sure guys, nahugasan na maigi ang ating baboy ha. Isunod natin ang 10 cloves of garlic, 1 medium size of onion. Maglagay na rin tayo ng isang pork cube, 1 tablespoon of salt, around 2 tablespoons na worcestershire sauce, one teaspoon na pepper powder, at 1 tablespoon na ground pepper. Iset natin ang alarm for about 50 minutes at make sure na ang ating apoy ay between low to medium heat lang. Takpan natin at hayaan natin kumulo. After about 45 minutes, ito ang ating baboy. Baligtarin natin para even ang pagkaluto ng ating baboy. Takpan natin muli at pakuluan na for another 45 minutes. Guys, kung napansin nyo, kumonti ang tubig at we need to boil it more. So, dinagdagan ko ito ng another 2 cups of water of cam. After 45 minutes, ito na ang ating baboy. But we need to check kung malambot na ang laman. Malambot na. Guys, just to remind you na itong paa ng baboy, ito yung gamit na part ng baboy. So, medyo mamuscle. Kaya kailangan natin ng medyo mahaba-habang pagpapakulo para malambot ang laman. Hanguin na natin at hayaan nating lumamig bago natin to iprito. I-expose lang natin for about a couple of hours to 3 hours at hayain natin siyang mag-air dry. So makalipas ng around 4 hours, ito na ang ating pata at ready na siya for our first fry. Sa puntong ito, magpainit na tayo ng mantika for about 2 liters. Just to make sure na lubog ang ating baboy sa pagprito para hindi masyadong tumalamsik. After about 20 minutes, mainit na ang ating mantika. Ilagay na natin ang pata. After 3 minutes, baligtarin natin ang ating baboy. At after another 3 minutes, baligtarin natin muli at ulitin natin hanggang sa mag-golden brown ang ating baboy. Mga nasa 12 minutes din ang ating frying time. So ngayon, hanguin na natin. Ito ang unang fry ng ating pata. Palamigin muna natin siya for about 2 to 3 hours at prituhin muli para ma-achieve natin ang crispiness ng ating crispy pata.
Ngayon, malamig na ang pata. Painitin natin muli ang ginamit nating mantika. Habang hinihintay nating uminit, mag-ready tayo ng ating sausawan. Toyo, lemon, at maraming sili. Sa puntong ito, mainit na mantika, ilagay na natin muli ang ating pata. Kung napapansin nyo, may mga namumulaklak na parte ng pata. Senyalis ito na malutong na ang ating crispy pata. Guys, kung gusto nyo isama ang crispy pata sa menu nyo para sa inyong handaan, make sure na umpisahan nyo lutuin ang crispy pata isang araw bago ang handaan. Sundin lang ang proseso hanggang sa first fry. Palamigin muli at ibalot na maigi sa cling wrap at ilagay natin sa refrigerator or sa freezer kung mayroong space. Prituhin natin muli kinabukasan bago ihain sa bisita. I'm sure, mapapa, lalam. Ayan, ready na. Presenting ang ating super crispy pata.